it's contrasted to envy. Yung sound heart ay, ang sabi, is free from envy. Free from covetousness. In other words, a sound heart is a satisfied heart. Kasi kung satisfied ka, hindi ka may stress eh. Di ba? Kaya tayo napuprustrate kasi meron tayong bagay na gusto natin makuha. At pag hindi natin makuha yan, you cannot just let go. Parang, hindi pwede. Kailangan makuha ko yan. Ay, mga ganyan. By hook or by crook, kailangan sagutin niya ako. Patay. Yari yan. So actually, that puts stress. Yun ang nagiging cause ng stress. And that puts worry. No? Worry and frustration. Then, worry is like a poison or a fire actually. It burns you inside. In these modern times, dahil may Shopee, may Lazada, may mga online shopping, di ba? So nakikita mo ngayon dyan hindi lang yon sa Facebook, yung mga suot ng friends, o ibang tao, ng artista, nakikita mo, and you desire it. Yung ganong buhay, ganong bahay, gusto mo rin. And that's the cause of stress. And you worry, baka, di ko yata makukuha ito eh. At pag nag-worry ka, you're out of focus. You're disturbed. You can't sleep. And you can't enjoy food. Hindi mo ma-appreciate na dati, wala ka namang makain, ngayon nakakakain ka, masarap pa. Di ba? Dati, ang baboy, precious yan. I can remember, 1970s. Bihira kang makakain sa restaurant na baboy. Bakit? Kasi uso noon sa mga restaurant, may tuyo, may galunggong. Oo, meron yan. Ganun ang mga restaurant noon. Gulay, yung mga turo-turo na ganun noon. Gulay. Kaya nga noon, pag kumakain ka ng gulay, mahirap kang tao. Ngayon, baliktad. Pag kumakain ka ng baboy, kasi yun ang mura eh. Yun ang nakikita mo. Isa, pagka kakain niya ako sa labas, wala na akong mabiling walang baboy dito. Puro lahat na lang may baboy. Samantalang dati, mahal yan. Ngayon, nakakakain ka niyan, hindi mo ma-enjoy. Bakit? Nag-worry ka kasi. Actually, if you are a son of God, you are a children of God, and you are a member of a Bible Baptist Church, hindi ka dapat mag-worry. Why? You are God's elect. And worry is an optional misery. Don't you realize that 90% actually of your worry is created by a prediction of what would happen if? Tagalogin ko. Mag-worry ka, nag-aalala ka dahil meron kang na-perceive o yung parang napanaginipan, sabihin na natin ganun, na masama, na
Papaano na lang kung wala na akong trabaho? Papaano na lang kung yung anak ko magkasakit? Wala akong savings. Hindi pa naman nagkakasakit yung anak ko. Papaano na lang kung ah, wala na akong pang-ospital? Ayaw mong bumili ng generic. Eh, mura-mura naman ang generic. Naniniwala ka kasi sa mga patalastas. Ayaw ka maniwala sa akin. Eh, dati ang mahal ng gamot eh. Ngayon may generic na minsan 2 piso nga lang, 5 piso. Magkano yung ano natin? Susi, Bernie. Yung amin, ano lang, 5 piso lang. Okay naman. So actually, marami tayong worry na hindi pa actually nangyayari. Di ba? Tingnan mo, i-analyze mo. I-meditate mo. O nga no, bakit nga ba ako natatakot? Eh, hindi pa naman nangyayari. Malayo naman mangyari. And that impacts your health. Ah? Kasi pagka may stress na walang kakwenta-kwenta, your immune system deteriorates. Yung resistance mo bumababa yan. Kaya sipunin ka, ubuhin ka, yun. But actually, you can control your worries. Because God has given us 7,000 promises na nasa Bible. And many of those promises center on the areas you worry about most. In Isaiah chapter 43 verse 2. Ito yung lagi kong binabasang verse. Maganda. Isaiah 43 verse 2. When thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Take note, ang sinabi ng Panginoon dyan, hindi ka dadaan sa tubig? Hindi ka lulusong sa ilog na ganyan? Hindi niya sinabi yon. Or hindi ka dadaan sa apoy. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi ng Panginoon, dadaan ka dyan. Hindi pinangako ng Panginoon na nung tayo ay maging Kristiyano, wala tayong problema. Hindi yan ang pangako ng Panginoon. Marami kasing nagpipreach ngayon ng gospel, anong tawag doon? Prosperity. Na pag ikaw daw ay naligtas, puro pagpapala at walang problema. Mali po yan. Hindi sinabi ng Panginoon na wala kang problema. Ang sinabi ng Panginoon, dadaan ka dyan, pero ang pangako niya, naandoon siya. That's the difference. Kaya hindi tayo dapat mag-worry. Why? Eto, nandito na tayo sa pinaka-climax ng ating kasi ito ay theology. The doctrine of God. Who is this God? There are 4 natural attributes of God. I want to realize this. First, God is omniscient.
yung word na omni in literal translation is all. So, ibig sabihin, omniscient means all-knowing, but that's very shallow interpretation of omniscient. When you say God knows everything, God uh, has the knowledge and wisdom of everything. Meaning, hindi siya gagalaw na walang purpose. Eto, mga babae, mahilig mag-shopping. Pagpasok niya sa hindi naman niya alam minsan ang bibili niya. Gusto lang niyang pagala-gala sa loob at tingin-tingin na ganun. Sukat. Tapos pag hindi nagustuhan, alis. Ganun lang, gusto lang. Ang tawag doon, non-purpose shopping. Maraming ganyan. Pagala-gala, siguro naranasan naman yan na, ambawa, wala ka talagang magawa sa buhay ng araw na yon. Gusto mo lang pumunta sa mall, magpalamig, magpagala-gala. Walang purpose. Pero ang Panginoon, hindi gagalaw ang Panginoon ng walang purpose. And mind you, hindi niya obligasyon na sabihin sa atin kung ano ang purpose niya. Hindi niya sasabihin yan. Bakit? Kaya kailangan natin kasing i-exercise yung faith. When we say God is knowledgeable, God is omniscient, He's knowledgeable and full of wisdom. I'll give you one example. I-flash mo nga yung cell membrane na picture na yan. Tuturuan ko ngayon ng basic. Hindi actually basic to kasi medyo... This is the cell membrane. Actually, parang skin ng cell. Alam niyo naman yung cell, di ba? Yung basic structure ng ating katawan. Now, pagbigyan nyo na kasi, doktor kasi ako wala ko yung ibang maibigay na example At saka, dito nyo makikita kung gaano katalino ang Panginoon. When I analyze the anatomy of the human body, abi sa inyo, napakatalino ng Panginoon. Bakit? Dati, ang pagkakaalam lang ng mga scientists, yung una, akala nila yung cell membrane na yan, parang salaan lang. Parang pansala lang, di ba? Nakaano naman ng salaan, di ba? Pagka sinala nyo yung, halimbawa, ano kayo ng gata. Yan, example. Gata, di ba? So, tatanggalin mo yung, ang tawag namin, galpong, yung, ano ba yan? Yung nyog, yung, nyog, sapal, yon sapal. Another word. So, sasalain mo yon. So, matitira doon yung gata. Akala nila, ganun lang yan. Ang ginagawa ng membrane. Hindi po. Matalino yan. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, dito sa baba, yun yung loob. Sa taas yung labas. Yung sakit na diabetes, di ba, tumataas ang glucose sa katawan. Kasi hindi siya makapasok dyan. Bakit? Kasi kailangan niya ng tulong. Merong structure ang tawag insulin kasi ang glucose malaki. Hindi siya makapasok dyan. So naturally, masasala siya sa labas. Pero merong structure, mind you, pag sinabi mong insulin, hindi lang basta tubig yan.
Pag tinignan mo pa ang structure niyan, chemical structure, parang machine. Kasi meron siyang pangkapit, ang tawag receptor. Oh? May receptor din dyan, magkahawakan sila. Para makapasok siya sa loob. At may mga chemical processes para makapasok siya dyan. Ano yun? Process. At sino nag-isip? Ang Panginoon. Ganon siya katalino. Nakikita nyo ba yan? Ito, drawing yan, nakikita nyo. Pero, nakikita nyo ba dito? Hindi nyo nakikita. Kahit yung ordinary microscope, hindi makikita yan. At napakaliit na kung titingnan mo, may nag-isip. Di ba, mangha tayo sa mga malalaking structure ng, bawa, yung crane. Yung mga, di ba, nagtatayo ng building, may crane na ganyan. Iniisip mo, ang galing gumawa nito ah. Ang laki niyan. Ito, ang liit niyan. Isipin mo, paano nagawa ng Panginoon yan? Ganon siya katalino. So kung i-apply natin sa sarili natin, kung diyan sa maliit na bagay na yan, may purpose ang Panginoon, at meron siyang wisdom, at meron siyang knowledge, how much more in the every detail of your life? Anong sabi sa Matthew na sabi niya? That even the number of your hairs, alam niya. Ikaw, nabilang mo ba yung buhok mo? Nabibilang mo, yun nahuhulog. Pero yung buong bilang ng buhok mo, alam mo? Hindi nga eh. So God is omniscient, knowledgeable, and full of wisdom. Pagka nakita mo yung ginawa niya, it's full of wisdom. Nag-isip talaga. May talino. Matalino talaga. Number 2, omnipotent. Diba? All power, but actually not, all power is hindi talaga siya ang description. Ang omnipotent, mali yung kinapi-paste nyo. Omnipresence yan eh. Omnipotent is God is all-powerful. Ang sasabihin na ba, He is the source of energy, masyadong yan. Because God is the energy itself. He is the energy. Kaya nga, di ba, basic science, that energy is neither created and cannot be destroyed. It can only be transformed to any other form. Pambira, nagle-lecture na ako ng Yung energy, it gives you power. And God is itself the energy. Number 3, omnipresent. So, present sa lahat. His presence is felt everywhere. But this is, kailangan nating iano to. Kasi meron yung tinatawag na pantheism na may kasi naniniwala na ang Diyos daw, kahit alin, Diyos.
Yung ano kasi God is everywhere daw eh. So, pwedeng halaman, yung laging natural ano resources. Natural ano, pwede siyang halaman, pwede siyang hayop. Hindi hindi ganoon ang Panginoon. Yung sinasabing His presence everywhere because God is big. So kasi kasama yung ano yon, yung uh, it connects to the omniscience and the omnipotence of God. Kaya yun yung kaya merong presence yung kaya meron kahit saan nandun siya. He is everywhere, active and possesses full knowledge of all that transpires in every place. So alam niya lahat ang nangyayari. Ikaw kaya mo yon? Alamin mo lahat ng nangyayari? Ako nga magpatingin lang nga sa akin nung 20 na pasyente na nakakaturete. Pero mo, kanya iba't ibang problema. Isipin nyo na lang si pastor na alam na mayat maya, pastor, pag-pray nyo po ako. Pastor, ganito po. Tapos may mag-aaway na mga member. Alam mo, nakakaturete. Akala nyo, ganun lang kadali magpastor. Ang hirap. Ang hirap talaga. Kasi malaman mo lang ng problema ng ang Panginoon, naririnig niya lahat yan. Kaya ganun siya ka-powerful. Ganun ka-receptive. Yung di ba? Kayo, nanonood kayo ng impeachment, di ba? Pag si Sarah inaapi, talagang apektado ka, di ba? Pero actually, hindi ka naman kilala ni Sarah. hindi, hindi ka naman niya kilala. Naapektuhan ka. Kasi napapanood mo eh. Nakikita mo. Yun, kasi yun ang problema ng yun ang warning ko sa inyo. Kasi pagka kayo, kasi ba, social media, maraming information kasi. Maraming nagiging, yung mga panood-panood ng reels, yung mga short movies, yung mga ganyan. Pagka ikaw ay masyadong naapektuhan ng napapanood mo, tigilan mo na yan. Hindi mo kaya yan. Ang Panginoon lang nakakaya yan. Kasi, kaya niya yon. Kaya niyang i-perceive, kaya niyang i-receive lahat niyan. And number 4, immutable. Ibig sabihin ng immutable, He doesn't change. So kung ano yung treatment niya kay Moses dati, treatment niya kay Abraham, pareho ng treatment sa atin ngayon. Hindi nagkakaiba yon. Nakasulat lang sila sa Bible. Pareho rin. So hindi nagbabago ang Panginoon. So 4 yan. Omniscient, omnipotent, omnipresent, and immutability. That is the God that you should trust, and that is the God who gave you the 7,000 promises. At pag sinabi niya yan, gagawin niya yan. Kahit hindi natin feel. Eto ngayon. Alam mo si Satanas, old strategy niya na yan. Katulad ng ginamit niya kay Eve, kay Eva, nung nasa Garden of Eden. Ano ang sinabi niya?
O talaga? Sinabi ba ng Panginoon yan? O talaga? Sinabi ng Diyos yan? Parehong-pareho yan ng naririnig mo pag ikaw ay frustrated. Pag ikaw ay nawala ng trabaho at ikaw ay sabihin mo, nag-o-offering naman ako ah. Bubulong ngayon si Satanas sa'yo, totoo ba ang sinabi ng Panginoon? Parehong-pareho yan. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Look, the devil is compared to a lion. Hindi natin kasi masyado ma-appreciate kasi yung nakikita natin sa Manila Zoo na lion, hindi maingay eh. Bakit? Kasi pinakain. Kaya tahimik. Actually, ang lion na gutom, maingay yan. At pag nakakatakot. Ang demonyo, ganun din. Pag talaga, sinabi ng Panginoon yan, sinabi ng Diyos yan, pag ginanyan ka na yan, lalo na kung oras na frustrated ka, oras na talaga wala kang pera, galit ang asawa mo, galit ang anak mo, o galit yung boss mo, talagang feeling mo buong mundo galit sa'yo. Ang demonyo magaling. Kita mo? Yan ba ang sinabi ng Diyos? Satan will always cast doubts to your heart. He will feed you with lies. He will deceive you. And that's his tactic of intimidation. Yun yung sinasabing roar. Arr! Ganun ng demonyo. So, if you believe the lies and let the fear take root, it will keep you from seeing the promise. Alam mo, pagka ikaw ay nakikinig sa Kanya at marami kang na-imagine, hindi mo nakikita yung layunin ng Panginoon. Hindi mo talaga hindi mo ma-appreciate yung blessing ng Panginoon. Kaya nga, pag kumakain ka, hindi mo ma-enjoy. Masarap naman ang kinakain mo. Di ba? Sino dito ang nagutom na hindi nakakain? Parang hindi ako maniniwala. Sa itsura pa lang. Sa timbang pa lang, hindi ako maniniwala. Di ba? So, yung intimidation ng demonyo ni Satanas sa atin, yan yung gagalaw sa ating emotion and that will control us. You should realize that. Pag ikaw ay malungkot, at yung demonyo, kukontrolin ka na dyan. Sasablay ka na sa desisyon mo, sasablay ka na sa mga naiisip mo, sa plano mo. Kasi, ang feeling mo, hindi mo makontrol. Kasi tayo, gusto natin, nakokontrol natin, para sigurista tayo eh. Di ba? Yung mga anak, palagi mong, ganito gawin niya,
Ay, bubungangaan eh. Kasi gusto mong kontrolin yung anak mo, siyempre tama naman. Kasi ayaw mo siyang mapapahamak. Pero hindi kasi ganun eh. So if we try to control, which is something uncontrollable, we worry. We can control the economy, so we worry about the economy. We can control our children, so we worry about our children. We can control the future, so we worry about the future. Pero yung worry na yan, wala naman nasusolve yan. Di ba? Ang pag-aalala naman, alala ka ng alala, wala naman nasusolve yun. So why worry? If we can relax and trust God, why we should not to choose worry? Because, number one, worry is unreasonable. Matthew chapter 6, verse 25. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not life more than meat, and the body than raiment? Kung wala kang makain ng tanghalian, dahil wala kang pambili, baka gusto lang ng Panginoon mag-fasting ka. Kasi akala natin, pag tayo na, di ba, pag tayo gutom, akala natin, kawawa tayong tao. Pero hindi po totoo yun. Marami na akong pag-aaral ngayon. Ngayon, yung ang benefit ng fasting. Yung hindi ka kakain ng more than 12 hours. Actually, diyan magi-start yung repair ng katawan mo. Yung katawan mo, i-repair niya sarili niya. Pag hindi ka kumain. Oo, yun ang totoo. Ay di ba nga, sabi ko lang, may purpose ang Panginoon pagka may nangyayari sa atin. So pag hindi ka makakain at wala kang pangbili, baka nga Lord, gusto mo lang ako mag-fasting. Or wala kang maisuot na damit, baka ayaw ng Panginoon gala ka ng gala. Di ba? Kasi masyado tayong focus dun sa mga detalye. Ano makakain? Ano ang titira, saan tayo titira? Makakatulog ba ako? O may susuot ba akong bagong damit? Mga ganun. Hindi naman dapat natin yun pinag-aalala. Jesus is saying, if it's not going to last, don't worry about it. To worry about something you can't change is foolish. To worry about something you can't change is useless. In either way, it's unreasonable to worry. Di ba nga, yung pinagtitiwalaan nga nating Diyos, omniscient, omnipotent, omnipresent, and immutable. Number 2, worry is unnatural. Matthew 6:26, eto. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Di tamad. Ano mo, hindi naman nagtatanim. Hindi naman nag-aani. Hindi naman nag-iipon ng pagkain yan. Yung ibon.
Nakakita na ba kayo ng ibon na nag-ipon ng pagkain? Ha? Tingnan niyo yung anong tawag, pugad niya. May nung gumawa siya ng pugad, may imbakan ba ng pagkain do'n? Wala. Pero sabi ng Panginoon, "Yet your heavenly Father feedeth them." Bakit namamatay yung ibon? Eh, kasi kinakain ng tao. Pero yung natural death niya, yun yung tuloy-tuloy. Eh, hindi naman. So, it's unnatural to worry. Yun lang ang message ng nature na yan. Are ye not much better than they? Mas mahal ba ng Panginoon ang ibon kaysa tao? Kaysa sa'yo. So there's only one creature in all God's creation that worries. Yung tao. We're the only things that God has created that don't trust Him, and God says this is unnatural. Number 3, worry is unhelpful. Hindi nakakatulong ang pag-aalala ng alala. Matthew 6:27, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Tatangkad ka ba niyan? Pag nagwo-worry ka? And when you worry about the problem, you can't even be closer to the solution. At pag nagwo-worry ka, nawawalan ka ng diskarte. Hindi ka makapag-isip. Hindi ka maka-analyze. Number 4, worry is unnecessary. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye little of faith? Eh ngayon nga, hindi na nga tayo naubusan ng damit. Tingnan mo yung closet mo. Hindi mag hindi na nga magkasya yung damit mo sa hangeran eh. Yeah, actually, hindi na yan ang worry natin. Anong worry ngayon? Mga bayarin. Yan, yung mga pinag-worry ngayon. Mga bayarin, kasi maraming pera sa circulation, sa banking system. So maraming pautang. Ang daming pautang talaga. So yun ang wino-worry mo, wala kang pambayad sa utang. If you trust in God, you don't need to worry. Why? Because He has promised to take care of your needs. Matthew 6:33, anong sabi? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But hindi niya sinabi na all these things shall be added according to what you like. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi ng Panginoon, according to what yung gusto niya, yung purpose niya. But my God, Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Tanungin mo sa sarili mo, lahat ba kaya ng kailangan ko ay ibinibigay ng Panginoon? Ngayon, sabi mo, isipin mo, sa buhay mo ngayon, lahat kaya ng kailangan ko, meron ako? Mukhang meron, ang taba mo nga eh.
Di ba? Nakaka-Facebook ka pa nga eh. Kung yung basic needs mo nami-meet ng Panginoon, how much more yung pag-aaral ng anak mo, yung pambayad mo sa kuryente, yung pambayad mo sa tubig. God will meet all your needs in Christ. So don't worry about it. So, why worry if I can relax and trust God? Doon sa verse na binasa natin kanina, yung ating verse, return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. So as we face challenges every day, and magkaiba kasi yung worry, and you are really on that pain and stress. Kasi hindi ka na magwo-worry kasi nangyari na eh. Yung kinababahala mo, nangyari na. Kung kinakababahala mo, mawala ka ng trabaho, nawalan ka na nga ng trabaho. Paano ngayon yan? I can understand. Mahirap mag-relax niyan. Di ba? Pag wala ka ng pambayad sa mga bayarin mo, stressful talaga. The key to staying encouraged so you can see God open a new doors and turn negative solutions around is never to forget what He has done. Kaya, number one, remember how far God has brought you. You have to appreciate yung goodness, yung kindness ng Panginoon sa buhay mo. Pagka dumating ka sa oras na talagang there's pain and you are frustrated na hindi nangyari yung gusto mo, or nawalan ka ng, and there are losses, para makapag-isip ka ng maayos at bumalik ka sa Panginoon, ang una mong isipin, remember how far God has brought you at your own point right now. Kaya nga importante na nagme-meditate ka, nagbabasa ka ng Bible, nagpipray, and you meditate. At tinitingnan mo, binabalikan mo yung mga nangyari. Psalm 77 verse 10, ang sabi niya, this is my infirmity. But I will remember the years of the right hand of the Most High. Remember. Remember the works of the Lord. Remember the wonders of old. Meditate on His work and talk of His doings. Noong dati naman, hirap kang humanap ng trabaho. Kung dati nakakita ka ng trabaho, hindi ba gagawin ng Panginoon yan ulit? Di ba palagi nating lagi sinasabi ni Pastor nga dito, kung ginawa ng Panginoon yan dati, pwede niyang gawin ulit yan. He's helped you accomplish things that you never could have accomplished on your own. Bakit? Magaling ka ba talaga? Kaya narating mo yung kinatatayuan mo ngayon? Or talagang it's by the grace of God? Kaya in every step kasi dapat nating ina-acknowledge ang goodness ng Panginoon. Kung meron kang natutunan, ibinigay ng Panginoon yan sa'yo. He allowed that. In the book of Deuteronomy,
Yung first 3 chapters doon, kung babasahin niyo yan, kung nabasa niyo na, kasi yung Book of Deuteronomy, parang mahabang sermon yan na preparation for the Israel to go to the promised land. At ano ang ano ang unang sinabi ng Panginoon sa kanila? Iniisa-isa yung kanilang paglalakbay. At inisa-isa kung anong nangyari, including yung kanilang pagre-rebelde. At nung malapit na sila sa promised land, kung paano nila na-conquer yung 3 kingdom. Actually, dinaanan lang nila yun eh. At nung una kasi, pag na-conquer ang isang kingdom, nilulut yan. Alam mo yung loot? Talagang may looting. Yung parang kukunin talaga nila lahat ng makukuha nila doon. At hindi yun basta-basta, kumbaga, imagine mo dito, sasakupin ka, kukunin yung kotse mo, kukunin yung bahay mo, o yung nasa loob ng bahay kasi hindi naman sila titira doon eh. Kasi ang Israel, wala naman silang ano eh. Ano bang power nila? Wala nga silang king eh. Pero anong sinabi ng Panginoon sa kanila? Remember. Ganon din sa atin. Remember where you are now and the journey you went through reach the place where you are now. Di ba? Ang dami ng pasakit, pero narating mo pa rin ang dapat mo marating. At may mga taong ineliminate ng Panginoon para marating mo lang ang kinaroroonan mo. At you didn't even exert effort para mawala yung mga tao na yan. Alam nyo, ang maganda, kung nagme-meditate ka sa, i-enumerate mo yan, isulat mo. Parang diary. The diary of God's goodness in your life. So you will appreciate ang goodness ng Panginoon sa buhay mo. In that way, alam mo, makaka-relax ka eh. Nakaka-relax. Kahit na magulo, alam mo, kahit may losses, alam mo, yung loss naman actually, nasa kamay din lang ng Panginoon yun eh. Hindi naman nawawala yan eh. Why? Ang Panginoon na, create niya nga itong mundo na out of nothing. Number 2, start leveling up your faith. Yung pananampalataya mo, kaya ka nilagay ng Panginoon sa mabigat mong ano ngayon? Sabi mo, napakabigat ng suliranin ko ngayon. Kaya ka nilagay ng Panginoon dyan? Meron siyang piniprepare. And actually, ang una niyang, God wants you to learn at first, learn how to control your emotions. You know, sometimes emotions controls us. Di ba? Pag galit ka, sira ang diskarte mo eh. Pag masaya ka rin, sira din ang diskarte mo. Kasi pag masaya ka, bili ka naman ng bili. Add to cart, add to cart. Di ba? So, kailangan kontrolin natin yung emotions. You know, most of the time, we base our decisions kung ano yung emotion mo eh.
But that should not be the case. Our emotions can overwhelm us, but we shouldn't let them overwhelm the truth of God. When you experience fear, sadness, anxiety, or confusion, that's the time you turn your attention to the Word of God. Magbasa ka ng Bible. Dok, ang hirap namang intindi ng Bible kasi English eh. Ang dami naman translation ngayon eh. Di gamitin mo yung maintindihan mo. Di wag yung English. Ano yun, di ba may Google Translate? Hindi, meron nang, di ba merong ano, yung online na Bible na, ako nga, pag nagbabible study sa ano, yung hiligay nun, ginagamit ko eh. Mas naiintindihan eh. Basta, tinitingnan ko lang, tama ba yung translation? Ang basis pa rin yung King James, syempre. Pero, tama naman. Di, yun. Ang importante kasi naiintindihan natin yung sinasabi ng Biblia at na-appreciate natin. You know the story of Job. Yan, talagang loss. Actual. May pain. Loss of wealth, death of his children, and dreaded disease. And worst of all, a nagging wife. Pero mo, problema na siya, nakasakit na, biglang sasabi, bubunga nga ng asawa, ayan, pagtatiwalaan mo pa ba yung Diyos mo? Itong asawa to. Lahat yan na-experience ni Job. Kaya lang, sabi niya, may question, ano bang kasalanan ko? I'm faithful to God. Ano ba to? Punishment? At anong time na yon ha? Time ni Job, wala namang Bible. Hindi naman nasulat ang Bible nun. Wala namang example na katulad natin ngayon na pag tayo na gano'n, Job moments ito. Siya walang Job moments nun. Kasi siya yun eh. Na-experience siya nung time na yun. Wala siyang comparison. Bakit nga ba? Matino naman ako. Bakit nangyari ito? Parang mamatayan ka ng anak? Kakayanin mo ba yun? Kaya kasi Pastor Pagarigan, ang bigat eh. Sabi mo, dati nga, di ba sabi, may kasabihan na dapat ang anak ang naglilibing sa magulang. Napakabigat ng magulang naglilibing sa anak. Ito, nangyari kay Job yun. Hindi lang yun. Lahat ng ari-arian niya, bahay niyang malaki, kumbaga sa ating ngayon, negosyo niya, kumbaga siya may-ari ng SM, nawala lahat. Yung magagandang kotse, driver, wala na. Ang natira yung asawa, bukangera pa. Patay. That's the miserable. Nagkasakit pa nga, di ba? Nagkapigsa. Maybe, yun lang ang description, pigsa. Pero, sakit yun. Oh. Ikaw nga, pag nagkasakit, sipunin ka nga lang, lagnatin ka lang. Parang ako, Dok, tulungan niya po ako. Tinatrangkaso po. Trangkaso lang niya, ining, pambera, bukas nga, magaling ka na eh. Pero lahat yun nangyari kay Job. Without any reason.
ni hindi niya alam na nag-usap ang Diyos at si Satanas. Hindi niya alam yun. Pero ano yung tinuro ng Panginoon sa kanya? God taught him wisdom. That God has the authority. That God would do anything according to His plan. And God knows what He is doing. And no one should question that. I read yung discussion nila ng Diyos mismo, ng Panginoon. Nung sumagot ang Panginoon sa kanya, out of the whirlwind. Anong unang sinabi ng Panginoon sa kanya? Sino ba itong nagmamagaling na ito na akala mo kung sino? Ha? Namatay ang anak ko. Nawala lahat ng ari-arian. May sakit ako. Tapos yan ang... Ha? Parang kung magkastiga ang Panginoon, parang simple lang yun nangyari. Lord, hindi lang sipon ito eh. Pero pigsa mula ulo no. Ikaw, magkapigsa ka lang sa puwet. Ang isa sa hirap na eh. Mula ulo ng talampakan. Siya nawalan lahat. Nawala. Ikaw nga, mawalan ka lang ng cellphone. Hirap na hirap ka na. Pero nung sabi ng Panginoon sa kanya, sino ba itong reklamo na ito? Aba, wala bang karapatan si Job magreklamo? Pero malaki ang demand ng Panginoon sa atin kung gusto natin ng mas malaking blessing. Di ba gusto mo yun? Di ba? Di ba gusto mong... sinong ayaw na dumoble yung... kalalagayan mo ngayon, dumoble. Ayaw mo ba nun? Pero malaki ang demand ng Panginoon bago niya ibigay yan. And mind you, gusto ng Panginoon yan, doblehin talaga yan. Hindi mo lang nare-realize yun. Gusto ng Panginoon actually doblehin ng kalalagayan mo ngayon. Pero malaki ang demand niya. Intindihin mo lahat ng ways niya. Kahit na ano ang nararamdaman mo, kahit anong pain, kahit anong kahit sabi mo unreasonable, sabi mo na, may karapatan ka magreklamo. Hindi ganon ang way ng Panginoon. That's not the kind of faith na gusto ng Panginoon, na gusto nung i-assert sa atin ng Panginoon. Hindi yun. Kailangan higher wisdom. And higher wisdom entails really exerting your faith and exerting everything. At kailangan ma-appreciate mo yung ways ng Panginoon. And lastly, ito ang pinakamaganda. Remember how much God loves you. Ito lang ang tanungin mo sa sarili mo. Kailangan bang patunayan ng Panginoon kung gaano kanya kamahal? Sa'yo ngayon, kailangan bang patunayan niya
kung gaano, kailangan patunayan pa niya kung gaano kanya kamahal. Romans 8:32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all. Hindi niya sinaalang-alang yung pagbigay niya nung kaisa-isa niyang anak para mamatay para sa iyo. Ito ang tanong, yung kaisa-isa mong anak, kaya mo bang i-donate ang atay niya para lang sa isang research? Para ma-cure ang isang sakit. Kaya mo? Yung anak mo, kahit marami kang anak, o yung isang anak mo na lang, ikunin namin atay niyan. Yung buong atay. Ay, syempre, pag kinuha yun, hindi mabubuhay yung mamatay yung anak mo. Pero anong gagawin? I-research lang para sagot, maka-research ng gamot sa cancer ng atay. Oh, maraming magagamot yan pagka ganun ang ginawa mo. Ang tanong, kaya mong bigay yung anak mo? Hindi, wala naman taong magbibigay. Pero ang Diyos, ginawa niya yan. So, kailangan pa bang patunayan ng Panginoon kung gaano kanya kamahal? And imagine this God who loves you is the most knowledgeable and full of wisdom and has all the power and He's present everywhere and He never change. Aren't you be more confident? Kaya pag ito lang ang lagi kong sinasabi sa aming distrito. You read, you meditate, and pray. Itong mga napag-aralan natin, basahin mo ulit. Then meditate, and then you pray. Because the more you get to know God, the less you will be afraid. Oo, dadating yung fear. Totoo yan. Kasi tao lang tayo eh. But it's different when their fear is there and you are afraid. Magkaiba yon. Sa una, may shock, may takot. Pero yung manatili kang takot, yun ang mali. Kasi meron tayong Diyos. And you have to appreciate that God. Yan, basic doctrine. Omniscient, omnipotent, omnipresent, and immutable. Saan ka pa niyan? Di ba? So, ano lang natin? Just rest. Rest on the Lord. Just rest on the Lord. Huwag tayong mag-worry. Or if we are in pain or desperation and frustration, we just pray. Ako nga, ang prayer ko lagi sa Panginoon, hindi ko pinagpipray yung bigyan mo ko, Lord, ng... ang prayer ko sa Panginoon is, Lord, bigyan mo ako ng
wisdom. So I can perceive. So I can appreciate your ways. Yung layunin mo, maintindihan ko. Kasi pag naiintindihan ko yung layunin ng Panginoon, nawawala yung sige Lord, I just rest. Kasi pag binabalikan ko naman ito nga, palagi nga ako nandito, naaalala ko yung Bobity na yan, diyan kami nakatira dati. Wala naman yung building na yan. Nakita nyo may building. Pero nung hindi pa building yan, diyan kami nakatira nun eh. Kaya alam ko tong Pasay East na to. Nung wala pa yung MRT diyan ako na-aksidente eh. Kaya wala naman tong church nun. Kangkungan to nun. Mababaw nun yung creek. Dito ako galing dati nung mahirap na lugar ito. Kaya pag nakikita ko, Panginoon, binago mo na ito eh. Inayos mo na. At nandito ako ngayon sa lugar na to, nandito ang church ko. So kung noon, na walang-wala kami, at kumpara ngayon, na meron naman ako, bakit ako mag-aalala? Ikaw, may testimony ka rin naman ah. Ano ka ba dati? Ano ka ba ngayon? Basta ang isipin natin may layunin ang Panginoon. Hindi man natin alam, pagtiwalaan natin ang Panginoon sa layunin niya. At that will be the best for us. Tayo pong tumayong lahat, tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa aming mensahe ngayon. We need not to worry really Lord because alam namin na kayo ay nandyan and you are with us. So teach us how to rest on your presence and teach us Lord how to understand and appreciate your ways sa lahat ng nangyayari sa amin because we know you're working for the best of us. So dalayan ko po Panginoon na maging ma-appreciate po ng inyong mga anak sa ngayon ang mensahe na ito. Habang po ang lahat ay nakayuko, nakapikit, you remember where you are before and where you are now. And ano man ang pinag-aalala mo, balikan mo yung dati na sinagot naman ng Panginoon ang panalangin mo at ngayon na nag-aantay ka na sagutin ang iyong panalangin. At ang tanging lang naman ay naiinip ka at nawawalan ka ng pasensya. Bakit hindi mo ilapit sa Panginoon yan? Lord, sinusuko ko ang aking impatience. Dito po sa altar, kayo po ang manalangin para sa inyong You can pray with your family now or your friends.